everyone. It's another beautiful night. Thanks God it's Friday, and welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is David Noveno, your host for Season 3. Ayan mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, welcome back to our show. Today, we will be having another special guest. But before anything else, we'd like to thank first our sponsors. Siyempre, unang-una na dyan ang Hesinea Aesthetic Clinics. If you want to have a beautiful, glowing, and radiant skin, punta na sa pinakamalapit nating branches. So we have 2 branches around Metro Manila. One is in Shaw Boulevard in Mandaluyong City, and another one in NS Amoranto in Quezon City. So for bookings and treatments, you may directly contact them at 0929-275-1014 or 0906-208-8183. They are open daily from 10 a.m. to 8 p.m. So again, if you want to have a beautiful, radiant, and glowing skin, punta na sa Hesinea Aesthetic Clinics. And also, we would also want to promote, and please do join us with Pamper City, of course. Ang Pamper City lang naman ang isa sa pinakamalaki, or well, it's actually the first biggest wellness spa center that we have here around in Metro Manila. So, Aesthetics and Wellness Center, Pamper City by OMG. Ayan, so if you want to contact them directly for bookings and reservation, you may call them at 0945-203-9888. Their location is at 107 K1 Center by Prestige, Asiana City in Parañaque City. So yan, if you want to schedule with them, please directly contact them. Yung mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, hindi ko napapatagalin because we do have a special guest for today. Siyempre, siya lang naman ang isa sa mga Spit founder member, Spit teacher, and theater actor. Let's all please do welcome Mr. Ding Dong Rosales. Yeah. Hi, Sir Ding Dong. Good evening. Welcome. Happy birthday. Thank you. Welcome to Coffee Chat. So, for anything else, bumati po muna tayo sa mga audience. Hello, magandang gabi po. Hello po. Yan. Then, welcome to Coffee Chat po, Sir Ding Dong. While we're having conversation, gusto natin chill lang tayo dito. Yan. So, feel lang natin yung vibe. So, we have coffee here. Yeah, feel free to sip whenever you like it. Ayan. Mainit po. Ayan. So, Sir Ding Dong, siguro, warm up lang siguro, no? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Let's go back in time. Paano po ba nagsimula si Sir Ding Dong Rosales? Ayan. Siyempre, susunod na dyan yung paano ba nagsimula ang Spit. Di ba? But let's go first on you, Sir Ding Dong. Tungkol ba sa pagka-theater? Mm-hmm. Okay. So, nag-umpisa. Nung 20 years old ako, lumaki kasi ako kay Candy Oro sa Mindanao. Tapos, nung 20 years old ako, sabi ko sa pamilya ko, pupunta ako Manila kasi magtatrabaho ako sa Cultural Center. Pero hindi ko alam kung may hiring doon. Never pa ako nakapunta ng CCP. Sinabi ko lang yun. Para may reason. Tapos yun, bumili ako ticket, pumunta ako dito. Tapos, nagbakasakali lang ako. Pumunta akong CCP, nag-apply ako. Tapos, natanggap naman ako. So doon, 1995 yun. So, 30 years later, nandito. So, yun yung umpisa. So, it's really with the CCP po Start ako nagsimula, din sa no? Cultural Center. Wow, sa Cultural Center of the Philippines. And then, paano po napasok ang Spit doon? Paano siya nagsimula? Ay, matagal ba yun? Kasi 2002 pa yung Spit eh. Marami po nangyari. So, nung CCP, mas production kasi yung ginagawa ko. Yes. So, office, logistics, production work. Pero, gusto ko talaga mag-perform. So, nung 96, nag-scholar ako sa Actors Workshop. Doon ko nakilala si Rodel. Kasi, Direct Rodel. So, doon, classmates kami, batchmates kami sa Actors Workshop Foundation. Tapos, fast forward to 2002, yung naghahanap si Gabe Mercado magbubuo siya ng grupo. Sinabihan siya ni Leo Martinez. Teacher kasi namin ni Rodel, si Leo Martinez, si Gina Lar. So, meron ako mga estudyante na kasi part ng curriculum namin yung improv. Sa Actors Workshop. So, sabi niya, sige, tignan mo sila. So, parang nagpa-workshop na audition na pala yun. Right. So, from that audition workshop, nakuha ako, si Rodel, and 2 others from Actors Workshop Foundation. Wow. Na naging original members ng Spit.
And ang haba ng story po, no? Talagang, 30 years. It takes years. Di ba? And for our audience po, no? Pag sinabi kasi natin improvisation, walang script. It's totally impromptu and something that you have to develop talaga into series of workshops na kasi kailangan mo siyang aralin, right? And kailangan clear ang mind natin. So, yan. Sir, kwentuhan niyo naman kami, paano ba nagsimula yung concept ng Speak? Kasi, di ba, well, even though that most of our acts na ginagawa right now, it's puro improvisational, no? Siguro, ang gusto kong malaman, paano ba na-form yung format ninyo sa mga per segments that you are doing with Speak? So, yung Spit, nabuo yung Spit noong 2002. Intention talaga namin is to create or to offer something different. Kasi yun yung time na mandami naglalabasan yung mga sing-along bars na may mga stand-up comics, parang ganun. Na parang gusto lang namin mag-offer ng kakaiba naman. Kasi something different na hindi masyado. Kasi di ba maraming mga insultuhan, mga krayan on stage na parang hindi, parang sa amin, pwede namang maging funny na hindi nang nagpo-push down ng tao. So, and kasama, yun naman din talaga yung principles ng improv. It's really all about that. So, yun. Nagbuo ng grupo para lang, try lang. Pero yung mga members nun, most of us are fans of the show na Whose Line Is It Anyway? So, yun naman yung nagpasiguro at least sa mainstream. Kasi yung improv naman, 1950s pa meron na siya. So yun, tapos nag-aral kami on our own, tapos hanggang nag-grow yung grupo, sabay-sabay. Hanggang may nalalagas, may dumadagdag na bago, kasi ang tagal na rin, 23 years na yung Spit. Yes. So, ngayon, ako na lang yung original member na natira. Ayan. So, it takes time talaga before siya na-develop. No? So, sir, ikat ko muna yung kwentuhan natin. Let's check lang yung mga nasa comment section natin. Ayan. Tignan natin. Ayan, marami-rami nang nag-comment. So, unang-una na dyan si Gail. Ayan, hi Gail. Hello, good evening. Ayan, Matthew Ducos saying, wow, grabe bigatin. Funny nila. So, Matthew is one of my staff. Ayan, so hello, magandang gabi sa inyo. Peter Charles, syempre, good evening. Ayan, Emmy Felix, one of our stage managers here in First Sun. So, hindi ako umabot sa live audience, charot. Ay, we're still, starting pa lang. Patoge Emmy. So, yun sir. So, mabalik tayo dun sa kwentuhan natin, no? So, it's been like 23 years, right? Yung Spit, no? Ano yung pinaka-hindi ninyong makakalimutang performance sa Spit? Kasi, alam ko, there's a lot of format already, di ba? Madami. Pero, kasi most of the time, actually para sa akin, pag hindi ko naalala yung ginawa ko sa show, ibig sabihin good yun. Kasi, ibig sabihin hindi ko siya inisip, hindi ko siya pinagplanuhan. Nangyari lang siya. So, para sa akin, the best performances are those I don't remember. Kasi may study din ginawa. Na, although mga jazz musicians, kasi jazz is parang improv music, di ba? So, inaral nila, kaya hindi nila kaya ulitin yung ginawa nila kasi hindi siya dumaan dun sa part ng brain kung saan may memory. So, kasi nga, nangyari lang siya. So, para sa akin, pag hindi ko naalala, ibig sabihin maganda. That's the most memorable, no? And it makes sense kasi this is improvisation, di ba? Kasi something that you do live nang hindi mo pinaplano at wala kang iniisip na kahit na anong script. Well, that's a different perspective that we receive as a feedback dun sa question. Now, and it's quite interesting, no? And, sir, eto naman, during your time, no, that you are performing, kasi there's a lot of different audiences na, no? Was there any struggle or ano yung isa sa struggle na hindi nyo makakalimutan na nangyari during the actual performance? Usually kasi, kasi nga audience-based yung performance namin. Kung walang audience, walang show. Yes. Kung dead ma yung audience, mas mahirap kumuha ng humugot ng suggestion. And may shows, may times na medyo dense talaga sila, hindi sila, wala silang reaction. So, ang hirap, yun, basically, ganun yung pinakamahirap na part, is yung paano mo i-win over yung audience. Ngayon, mas madali na siya kasi mas kilala na kami, mas alam na marami nakakalam ko ng improv. Although for the past
at least the first 20 years of Spirit, hanggang ngayon naman, we always start the show by explaining kung ano yung improv. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin hindi nakakaintindi kung ano yun. Yes. Akala nila para siyang stand-up. Ibang-ibang art form yun. Iba-ibang discipline. Yes, exactly. No, kailangan talaga matalas at mabilis mag-isip. Hindi naman. Hindi naman? So, it's like, paano siya, sir? Like, sa inyo ba, meron kayong series of trainings as well na specific for improv? May principles na sinusundan. Yun yung pinaka-importante. And, yun. Maraming actors, nakatulong siya sa akin kasi I also do theater na scripted. Pero maraming theater actors na hirap or takot mag-improv. Kasi mas sanay kami na may memorize. Mas madali yun na memorize mo. Alam mo yung linya mo, sinasabi, na-rehearse mo lahat ng gagawin mo. Ito wala kasi. So, but yun, to be able to do that, we follow certain principles. And these principles can be applied in life na, in fact, kung gagamitin mo siya sa buhay, mas gagaan at maganda din siyang parang life principles. So, yun. Pero yun, madali na, natutunan naman siya. Pwede siyang, anyone can learn improv. Pinakauna siguro is the willingness and when you allow yourself to make mistakes. Kailangan handa kang, at hayaan mong magkamali. Kasi in improv, there are no mistakes, only in unexpected outcomes. Yes. Pero dahil pag nag-overthink ka na, baka malito, baka pangit na sasabihin ko, baka hindi ako nakakatawa, then wala na. Napag-iwanan ka na ng... You just let it go, di ba? Kung ano po yung mangyari on stage. Ayan. So, guys, if you have any questions now for Sir Dindo, so drop it just dun sa ating comment section at itatanong natin directly, of course, kay Sir Dindo yung mga questions natin. Okay? Sir, sa inyong palagay po, ano ang mas challenging? Is it the one na scripted theater? Kumbaga, everything is precise, di ba? Everything is written, ito dapat yung gagawin natin. Or the improvisation? Para sa akin, mas madali yung improv. Kasi wala na akong, matanda na ako So, mahirap na mag-memorize. Although, minsan hinahanap-hanap ko pa rin yung, iba din kasi yung proseso ng pag-prepare for a scripted play, for example. Kasi you spend 2 months of studying that character, rehearsing, gano'n, ang habang proseso. Tapos pag na-perform siya, na-discover mo bagong mga elements din sa character mo. So, iba din siya. Iba yung joy na nakuha ko doon. Pero, ang improv, mas ano siya sa akin mas pang-recharge. So, kahit gano'n ko kapagod, pupunta ako sa show kasi alam kong hindi ko kailangan mag-isip, hindi ko kailangan mag-problema ng whatever. At saka, ang pinaka-importante naman, improv is a collaborative art form. So, it's really about the team. And dahil may tiwala ako dun sa mga kasama ko, alam kong sasaluhin nila ako kung may mangyari, kung ano man. So, ganun. And so, hindi ko nga kailangan problemahin. Sasalang lang ako doon. Maglalaro lang ako with them. And dahil masaya maglaro, parang binabayaran ka para maglaro. Yes. And sir, sa inyo, kasi di ba you've been in this industry for a very long time, right? In terms of characterization, anong difference ng dalawa? Essentially, actually, your improv can help you also in your scripted theater because it helps you understand different your body as an actor. Since your body is your instrument, mas maintindihan mo ang iyong katawan at iyong kakayanan bilang tao. At pwede mo siyang mas madali yung i-transpose dun sa kung ano man yung character ng play na required sa iyo. Sa improv lang, mas wala kang control kasi minsan nagpaplano ako, pasok ako ang tatay, tapos sinawag akong nanay. Naging nanay na ako. Kasi I have to yes and my scene partner. Kung ano yung pagka-endow sa akin. So, mas flexible. Kailangan nilang mabilis mag-switch, mag-adapt to anong pangyayari. Akala ko, kontrabida ako, pero naging bida pala ako. Or akala ko bida ako, tapos naging masamang tao pala. So, okay, so kailangan mong mag-adjust. Yun. But the character helps, having a character helps in certain games and exercises para lang that's how we protect ourselves. Kasi improvisation or improv actors are the most vulnerable of all actors. Kasi nga wala kang script, wala kang prepared anything, wala kang costume, walang ganun. So pag sala mo sa stage, para kang ikaw lang. And since ang hugot namin lahat is our personal truth, doon lang naman talaga kumikuha sa kung anong mga life experiences mo. So parang i-bear mo yung kwento ng buhay mo sa tao.
So, that's why we create a character para hindi siya maging masyadong too close to home. Para hindi naman ako to character ko to, gano'n. Yes. Para it's to protect you more than anything. It's really a challenge, no? Kasi from time to time, ito ang nakakatuwa kasi when I was scrolling kasi mga videos ko ng Spit, no? Yung bang bigla-biglang with snap of a finger, biglang nag-iba yung scene. So, kailangan mo siyang mag-adjust kung ano man yung currently na ongoing dun sa play itself. Now, sir, with Spit naman, what were the challenges na encounter mo all throughout your journey? Meron bang mga, like, was there any sacrifices you have made? Oo, kasi lagi naman, or ako naman ever since, priority ko lagi ang Spit. Pero syempre, there was a time na hindi naman kami kumikita ng ganon. Yes. Minsan lang yung shows. So, kailangan kong maghanap ng ibang sources of income. So, pag nag-conflict na, so, oo ako sa isang production, yun nga lang, pag may rehearsal, sa Spit. So, may mga times na hindi ka talaga pwedeng mag-perform or hindi mo gagawa to. Pipili ka talaga. Yun. Kaya din naman ako tumagal sa Repertory Philippines and mas nag-focus ako sa Theater for Young Audiences kasi during the day yung rehearsals, during the day yung shows, kasi gabi naman sa Spit. So parang hindi masyado conflict. Except for Tech Week and Prod Week, yun talaga yung medyo sagasa. Pero hindi ka talaga. Kailangan mo talagang you have to choose wisely between the schedules. And syempre, kung nandun ka na, nag-oo ka na, you have to panindigan mo siya. Diba? Ayan. So, Peter, tignan nga natin. Is there any other comments on our comment sections? Ayan, medyo madami-dami. So, wala natin kay Bevs. Hi, Bevs. Good evening. Lodi sa Spit, Sir Ding Dong. Grabe. Can't imagine. Pinapanood ko lang yan sa FB. Ayan. Thanks, Bevs. Mami Ray, ayan, good evening daw po, Sir Ding Dong and Daven. Ayan, good evening. And Direct Rodel, ayan, magandang gabi din po sa inyo. Si Caleb, hello, good evening. Ayan. So, sir, mabalik tayo sa kwentuhan natin. No? So, Spit is already been there for like 23 years, di ba? For now, sir, how do you cope up with trends? Kasi 'di ba, ang performance it always evolves. And syempre nag-ano yan nakadepende yan so kung ano yung mga current issues that we're encountering sa real world. 'Di ba? Paano kayo nagko-cope up sa mga ganung trends? So, kailangan aware. So kailangan educated ka sa lahat ng pangyayari, current events, pop culture. So lahat naman we try to be informed or keep ourselves informed. Kasi hindi mo alam kung anong babato ng audience so dapat biglang magsabi si 6, 7, so ano, di ba? So kailangan alam mo agad kung ano yung nangyayari. Kasi kaya mong sabayan. Kasi minsan naman may sinasabi sila, ano tong suggest, hindi mo alam. Or yun, usually, kaya din naman, kasi when we go on stage, ang baon lang namin is our truth. Yes. So kaya kailangan kasama sa truth namin bilang improvisers yung nangyayari sa mundo. Kaya minsan din, sinasabihan kami lang masyadong political yung shows namin minsan, masyadong ganun. Kasi part yun ng truth namin. So, lumalabas talaga. At yun din naman ang sinasabi ng audience kasi part din ng buhay nila. So, kaya minsan, nagiging political talaga. Was there, I believe so, meron. Was there any feedback na nanggaling sa audience natin na medyo, teka lang, medyo lumalampas na yung jokes? And paano nyo hinahandle yung mga ganong situations? Well, kung sa live audience, lahat naman ng nangyayari on stage is binabagay talaga namin sa audience. So, kung ano yung energy na nakukuha namin sa kanila, yun lang din yung binabato. So, wala naman, hindi naman sila na-offend. Kasi kung umpisa pa lang bastusan na yung suggestions nila, so alam na, okay, ganito silang crowd. Pero kung medyo, wholesome to lahat, then wholesome naman gano'n. Sa online, kasi minsan nagpapanood nila out of context. So, yun, medyo grabe naman gano'n. May mga bashers na gano'n, pero konti lang naman. Well, hindi nila, kailangan mo lang din intindihin na sa konteksto na yon nung nangyari siya, iba yung nangyari doon. So parang, yun. Pero meron talagang bashers. Meron. Meron naman mga death threats. Gano'n. Wow, totoo?
Wow. Kasi nga political. Okay. So, masyadong political. So, bawal na kayo pumunta ng Mindanao. Ganun. Taga-dulo ako. So, may mga ganun na pala na, paano nyo i-handle, sir, yung mga ganun na if you're going to receive those kinds of threats? Wala lang. Dead ba? Oo. Kumonsulta naman sa mga abogado. Pero sabi na, sige, hayaan nyo muna, tingnan mo na lang kung may mangyari. Pero marami namang din mga threats na hindi naman wala lang. Parang hanggang dun lang, mga troll-troll lang. Yeah, and sabi nga nila, kapag marami ka daw basher, it means that sumisikat kayo. Yes. Diba? Kasi whether it's a bad publicity or a good publicity, it's still a publicity. No? And salamat sa mga bashers kasi silang nagpapa-ingay sa inyo, di ba? Sa speak. Yeah, sir, ano bang inspiration ninyo why you're still continuing yung nasimulan ninyo way back to 23 years ago? Ako personally. Kasi naniniwala talaga ako sa improv. Sinasabi ko, I was raised a Catholic but improv is my religion. Kasi yung improv, ang principles niya that enable me to do what I do on stage, pag na-practice ko siya sa buhay ko, mas naging mabuting tao ako. Kasi ganun talaga. Kaya din, we also give, I teach and I share it to as many people as I can. Kasi life-changing siya na mga principles na pwede mo gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Yes, totoo yan. No, kasi it's like, it's a different discipline eh. And as a discipline itself, kailangan ikaw mismo sa sarili mo may disiplina ka. Diba? Now, sir, mapunta naman ako sa kabilang side. Kasi, balita ko, diba, you're already directing a theater shows. Ayan, nag-assist ka na sa mga production. Now, anong show niyo, sir, yung hindi nyo makakalimutan on the theater side naman? As actor? Or as ano? Sige, doon muna tayo sa as actor. As actor. Well, halos lahat naman ang nagawa ko kasi iba-iba talaga yung syempre, yung very first rep play ko is Shakespeare. So, nakalimutan ko ito yung title. Basta yun. Tapos all male cast kasi kami. So, kasi di ba no time ni Shakespeare, bawal ang babae mag-actor. Yes. So, ginawa namin siyang traditional style na all male yung cast. Yun. How about sa directing naman, sir, sa kabilang side? Well, mas AD lang ako noon, pero masaya yung proseso ng musical na po, yung the musical based on the songs of Apo Hikings. Kasi yung mahabang proseso yun eh. Kasi habang habang nag-rehearse, nag-edit kami ng script, nagtatanggal, kasi masyadong mahaba, so magtanggal. So parang kasama talaga sa proseso yung, tapos nire-rewrite yung script para mas bagay dun sa actor, so ganun. So, masaya yung nag-band kami doon kasi 2 taon din yun. It's very fulfilling po, no? Kasi syempre, even though sa mga productions kasi darating talaga yung time na magiging close kayo kasi syempre you have to work with each other, di ba? And kailangan ng intense cooperation. Kasi otherwise, di ba, magkakaroon tayo ng problema. Pero, sir, this is just like intriguing question lang. Was there any part in your journey na meron kang mga encounter na, well, let's say na not so good na behaviors from other actors? At paano nyo po siya hinahandle? Kung meron man. Okay. I think nakatulong din yung improv ko sa akin kasi mas madali akong mag-adapt. So kung ano yung kultura ng, kasi iba-iba yan eh. Yes. Pagpunta ka, nag-start ako dati sa CCP, iba yung iba yung sistema. Nung po nagpeta ako, iba din. Sobrang kailangan pag-usapan lahat ganun. Tapos nagpunta ako ng rep na iba din, Inglesera. So parang so yun, kailangan mag-adapt ka kasi every theater company, every group, may kanya-kanyang culture na kailangan mong susundan mo kung anong bagay, magkakibagay ka talaga. And I think magaling ako sa ganun. Madali akong makibagay. Kaya kaya love ako ng lahat. Gusto ko yun. Wala akong kaaway. Kahit masungit ako, hindi sila, parang tanggap nila, ganyan lang talaga siya. Masungit talaga. Wow. Pero it's like, sir, no? Like, for you, gaano ka-fulfilling kapag ang isang show ay naging successful? And paano nyo masasabi, sir? Ito kasi I wanted to hear it from a different perspective.
Kasi, syempre, on our end, o sa first-on production, no, makikita mo na isang successful ang production kapag hindi ka tinayuan ng mga audience mo, di ba, while you're doing performance. How about on the mainstream, sir? Paano yung masasabi na ang isang performance is successful or ang isang show? Maraming ano yan, maraming batayan. So as an artist, ako, pag nagawa ko yung gusto dapat kong gawin, successful siya. Kasi nagampanan ko yung character ko, nagkwento ko yung dapat ko ikwento. Kaya enjoy yung audience o hindi, bahala sila. Successful yung para sa akin. On the production side, yun, ay, nag-sold out, so successful siya. Kasi kumita yung producer, so masaya tayong lahat. So, ibang side din yun ng asa. Depende kung paano mo siya titignan, anong definition mo ng success. Wow, it's really, it differs. Oh, nag-English din, differs, teka lang. So, it's really, na magkakaiba ang batayan, no? Especially kung sa actors, if you think nagawa mo yung best mo, then that's it. Sa production kasi, it's a different side, kasi na-sold out ba siya? Or it talks about, syempre, namuhunan yan di ba? So, it talks about ROI, return of, wow, ROI. Talino natin doon, talinuhan tayo ng content. Now, sir, sa production side naman, no? Kasi alam natin, sa prod, ang daming dyan, di ba? Medyo, sometimes, may kailangan kang habulin, minsan medyo may hindi nagkakaintindihan, so kailangan ayusin ito. Sa prod side naman, no, Sir Dingdong, meron ba, what's your biggest challenge that you have encountered as a prod staff? Actually, dati, matagal akong stage manager. At namayagpag ako doon kasi OC talaga ako na tao. So, lahat gusto ko mangyari ganun. So, ina-anticipate ko lahat ng posibleng mangyari at nasolve ko na yung problema bago pa sila mangyari para alam kong, kasi alam mo yan, ang pinakaano ko lang doon is sobrang stressful ng buhay ko. Hindi ako nakakatulog kasi bago ko matulog, isipin ko na mangyari bukas. Paano ko, so ayusin ko na lahat ng mangyari bukas. Tapos pag ganito ko, ay umaga na, so bukas na. So papasok na ako. So yun, sobrang na-stress ako, napagod ako doon. Kaya nag-retire na ako from stage management work. Kasi stressful talaga siya na job. Especially for somebody who is a perfectionist. Yes. Kasi kailangan, hindi pwedeng may ganyan, konting masking people, makikita ko yung mali dyan, nakikita ko yung pako dun sa stage. So kailangan talaga, nakakapagod siya. Yun yung doon. Pero fulfilling din siya pag nag-perfect. Ang kasamaan lang doon, kung perfect yung show, wala namang iisip na, galing ng SM. Walang ganun, di ba? So, pero pag may magli, ay, sino SM nito? Ganun agad. Parang bakit hindi nagawa yung cue? So, yun. Yes. Napakawalang, it's a thankless job. Nainit pa kasi yung copy. Yan. Take a sip po muna. Well, actually, totoo yan. Very, first-hand experience na ilang beses tayo nasisigawan ng SM. Kasi, pakalat-kalat ang mga props at kung saan-saan nakalagay. Ayan. So, tingnan natin. I think meron mga comments. Wala pa so far. Okay. Good. So, now, sir, mabalik tayo, no? Kasi, gusto ko naman i-explore naman ng konting side yung since you mentioned din that you have a lot of experience as SM, no? Paano nyo mina-manage, sir? Kasi, syempre, ang pinaka-importanting skill dyan is how you're going to sort things out. Diba? Kailangan, yung nandito sa table, itong props na ito, paano po kayo nagpa-plan ahead? Especially dun sa mga productions na ang dami-daming props, ang dami-daming sequence. Nakakatulong talaga yung pagka-OC. Kasi yun, sa kailangan matikuloso ka sa lahat ng bagay. Tapos pakailamero kasi ako sa lahat ng bagay. So, kailangan alam ko lahat ng nangyayari sa lahat ng tao. Lahat. Everybody's business pakikialaman ko. Para ma-solve ko sila pag may problema. Kasi alam ko naman, pag may problema, sa akin naman kayo pupunta. Yes. So, kwento nyo na sa akin lahat. Parang ganun. Gusto ko alam ko lahat ng nangyayari. Yun, ganun. Pero ganun kasi talaga ako as a person. So, hindi ako nahirapan naggamitin siya sa trabaho kasi ganun. Ngayon lang ako nag-relax kasi sabi, improv na lang tayo just to improvise. Now, sir, with that long span of your experience, sir, was there any regrets in your life na,
bakit ko ba pinili itong landas na to, itong industriya ito? Oo. Okay, noong mga panahon kung hindi ako kumikita. Wala na akong pera. Tapos, pero wala nandito ka na. Ito na lang. Tapos umabot ako sa certain age na parang wala na. Ito lang yung skill level ko. Is limited to my theater experience. Na ano pang pupunta? Mag-apply ako sa business. Parang wala akong alam sa negosyo. Wala akong alam sa math. So parang ang hirap na mag-shift ng career. So pinanindigan ko na lang siya. Minsan na sinasabi ko, sana nag-accountant na lang ako or something. pero yun, kasama naman yung journey of, kailangan mo kasi mag-struggle para meron kang hugot. Yes. So, ay, totoo yan. Ginagamit ko na lang yung mga yung mga hirap na pinagdaanan ko as tools for my performance. Yes, totoo Pagkakitaan na lang natin to performance. Yes, correct. So, na-experience mo siya, gamitin mo sa performance, di ba? Pero sir, if in case, nabibigyan kayo ng chance, you go back in time, is this, itong regret that we are talking about right now, do you think ba, kung makakabalik tayo sa oras, would you rather choose to change it? Or still follow the same kung ano yung nandito tayo ngayon? I think theater pa rin yung gagawin ko. Theater talaga. Ito talaga yun. Pero siguro nung bata-bata ako, kung paibalik ko lang, sana nag-aral ako ng ibang, nag-aral ako ng musical instrument. Frustration ko, hindi ako wala akong musical instrument. Or nag-dance lessons ako at a younger age kasi ngayon matanda na ako, hindi ko na medyo kailangan yung mga flexible na Ito nakapag-dance naman ako sa musicals, pero hirap. It's really, kumbaga, yung passion talaga, sir. We're talking about passion already kasi syempre, you're given a chance but so you're going to follow the same track, no? Pero if in case lang, sir, somewhere in between, let's say, balik tayo ng 23 years before magkaroon ng Spit Manila, no? Sa tingin niyo ba, sir, is it something that you're going to push through still if the opportunity was given to you? Or, yun nga, if you're going to, pupunta tayo, lilis tayo ng ibang landas to check for another industry? Actually, bago kasi nangyari yun, dapat, kasi nung time ng year 2000, gano'n, mga kasabayan ko sa CCP, nag-cruise ship. Tapos, kasama na dapat ako doon. Kasi, nakaschedule na ako ng interview sa Magsaysay. Tapos, yung pumunta yung friend ko, sinabi, ay, kung ba si Lingdong? Kasi hinihintay na ako. Kaya lang, masama ang pakiramdam ko ng araw na hindi ako pumunta. So, tinamad lang ako, actually. Tapos, yun. So, hindi natuloy. Tapos, napunta ako, tapos nangyari yung split. So, parang, feeling ko naman, kung nangyari yun, nag-cruise ship sana ako, wala lahat. Yes. Totoo yan. So talagang timing talaga ni Lord. Marami siguro kong pera. kasi marami akong naipon doon sa mga barko. Siguro may jowa na akong foreigner. Pero foreigner. But siguro talaga, ito talaga yung binigay sa atin ni God na way. Kasi sabi nga nila, it's the performances, the theater, and most of the live entertainments, parang, feed to our souls, di ba? Pampabuhay. Maybe ito talaga yung landas na binigay sa atin na tatahakin natin. Sooner or later, no? Yan. Now, sir, ito naman, if for example, no, dun sa mga starting, yung mga audience natin that they wanted to follow the same industry where we at right now, anong advice mo mabibigay nyo sa kanila? Don't. Joke! Make sure, tanongin mo muna sa sarili mo, ano bang talagang gusto mo mangyari? Gusto mo mag-artista? Gusto mo sumikat? Gusto mo yumaman? Huwag ka na lang, kasi hindi yun. But if you're here because you're serious to develop your craft and to, then ihanda mo sarili mo sa heartache. Kasi masasaktan ka talaga. But mag-aral ka. So, take workshops, mag-aral ka ng dance, voice, lahat ng pwede mong pasukan na aralin mo. Marami na ngayon buti nga ngayon, meron ng degree of theater arts. Nung panahon ko, wala pang ganun. So, yun, mag-aral kayo kasi maraming magaling na tao
So kahit gaano ka kagaling sa tingin mo, hindi, may mas magaling sa'yo. Totoo yan. Kailangan mo talagang i-develop yung self mo ng tuloy-tuloy. Kasi at the end of the day, if you're going to stop learning, well, hanggang doon ka na lang. Diba? And paano yung mga evolvement? May ganun bang word? Paano yung mga nag-evolve, diba? Na mga, hindi na pala uso to ngayon, diba? Something that we have to adopt as well. Ayan. Tignan natin, direct ding dong ask lang daw po, may pasaway na po ba or ng bulong na audience, ng bulabog na audience sa Encounter sa Spit? Ng bastos. Meron. Meron. Kasi, before yung perform, you said, ano ba? Dati kasi, di ba, sa bar kami nagpo-perform. So, syempre, may lasing. May ganun, may time na. Tapos, nag-tour pa kami dati, may bar tour kami na sponsored by beer brand. Brand ng beer, hindi yung katas. So, syempre, libre yung alak. So, lasing-lasing na sila. So, meron talagang heckler, may ganun. Pero mas dahil nga we interact with our audience, mas madali namin silang balikan. Tapos sila, yung mga barkada nila, mas nahihiya for them kaysa sa amin. So, minsan, tinatanggal na sila sa Once lang na yung nabasbas talaga na pumunta on stage, kasi lasing na rin siya. Tapos, member kasi natin ng Spit si Asia Agkawili. So, di ba sexy yun siya. So, siya yung nasa stage, tapos umakyat ng stage yung lasing, tapos hinarasara siya. So, tinanggal ng mga, pati yung ibang mga audience, dinala yung mama palabas, tapos binubog nila sa labas. Sila yung nahiya, sila yung gumawa for us. Pero thank you. Naku talaga, kapag mga ganyan, dapat ang alak talaga nilalagay lang sa tiyan, ha? Huwag natin ilagay sa ulo. You're speaking from me, Ayan, sorry, meron pa ba tayong comments? Tingnan nga natin. Ayan, si Direk Rodel, may question daw po. Kung magkakaroon ka ng anak, will you encourage him or her to enter the entertainment arts industry here in the Philippines? Well, first of all, kung magkakanak ako, why? Pero, I think kung meron man, kahit naman yung mga pamangkin ko na kasama naman ako sa pagpalaki sa kanila, hindi ko sila papakilaman kung anong gusto nila sa buhay nila. But if they want to pursue arts, I will support hanggat sa kayang supportan. Gusto mo mag-lesson, sige, mag-take ka ng class. Gusto mo mga ganun, i-expose kita sa lahat ng pwede mong ganunin. Pero, yun, hindi ko impluwensyahan. Kung gusto niya, trip po, go. Pero mag-suffer ka din. Kasi hindi ka, kung masyadong masaya, kasi may mga estudyante ako na, wala silang paghugutan kasi ang yayaman nila. Walang pain sa buhay nila. Parang, wala rin say yung performance. So, kailangan find the pain. Yes, exactly. Uy, totoo yan, Sir Dindo. Ang hirap humugot kapag wala ka talagang mahugutan. Diba? Pero, sir, 10 years from now, do you still see yourself here? 10 years from now, sana patay na. Kasi dapat talaga yung deadline ko 50 lang. 51 na ako. So, nag-extend na ako. So, bibigyan mo pa akong 60. My God. Kasi nabawasan natin about 5 years. Sabihin ko naman, hindi ako magre-retire. As in, I will perform. Kung pwede lang, doon ako mamatay sa stage. The best way to die, di ba? Is to die on stage. Parang ang ganda, during a performance, ang ganda sana. Traumatic sa audience, pero maganda siya. Talagang at alam ko, namatay ako masaya. Tatatak yun at hindi makakalimutan ng mga audience, di ba? Ayun. So, yung passion talaga natin, no, sir, it's really there. Now, I'm just curious lang, sir, no? Yung saan nagsimula yung drive ninyo to enter this kind of industry? Kasi, like right now, Spit Manila is very, kilalang na siya kasi ang dami na nating audience, di ba? At malaking tulong ang social media for us. But I wanted to know, sir, kasi yung background ng story nyo is that you went here in Metro Manila sa CCP, you tried to audition and so on. But gusto ko lang malaman, sir, yung background nun. Ano ba yung naging push ninyo na, ay, gusto ko mag-try mag-CCP?
Nag-start talaga ako, nung high school kasi ako. Yung high school namin sa CDO, sa St. Mary's School. Ma-theater talaga doon. So, doon ko na-discover na, ay, sa'yo nito parang gano'n. Tapos, so actually, no, after high school, gusto ko sana mag-theater arts sa UP. Kaya nung time nga na yun hindi pa siya degree. Certificate course lang siya. So, sabi ng magulang ko, kailangan may yung 4-year course, hindi yung gano'n. Kasi wala kang mangyayari sa'yo. Anong gagawin mo trabaho pagkatapos? Ito naman tayo. Dito pa rin. So, parang yun. Ano pa tanong ko? Kalimutan ko ito yung sagot ko. Yun. So, nag-start siya doon. And, nung na-realize ko na this is something I want to do, parang, yun. Kasi, at saka, yung theater din, ako lang sa pamilya namin ang medyo may ganun. Kasi, insecure ako, pagkantahan, yung kuya ko magandang boses. Kasi, so, hindi lang ako doon. Lahat ng kapatid ko marunong magpiano, ako lang hindi. So, parang, wala na ako sa music. Dito na ako sa theater, walang makakalam. So, hindi ako mag-compare. At least solo mo. Pwede ako mag-excel. Kasi wala akong compare. So, sir, ito theoretical question lang ito. Let's say, for example, tanggalin natin yung theater sa buhay ninyo. Sa tingin ninyo, nasaan po kayo right now? If theater and Skit Manila stop here. Kung hindi ako tumuloy ng Manila, siguro nagtuturo ako. Well, kasi gusto ko rin naman talaga mag-teach. Wow. Teach and share my knowledge. And if I'm not mistaken, you're graduate ng arts? Literature. Literature. So, hindi ako graduate. Hindi ba? Kasi nga, sabi nila sa nanay ko, basta I'll give you 4 years. Nagpapalit-palit ako ng major. So, 4 years na yun. Hindi ko naman sinabing may matatapos ako sa 4 years, basta 4 years. And then, after nun, sir, tsaka na kayo nag-decide na go here in Metro Manila? Yung year na dapat may isa pa akong year, kasi nga nag-shift ako. So, una, international studies yung major ko. Tapos, nung nag-English lit ako, so, inulit yung parang 3rd year subjects nung 4th year ako. 4th year ko na yon. So, sabi ko, hanggang dito na lang. So, meron pa ako ilang units na natira. Wala. Sabi ko lang, nung una naman, dapat ko, magbabakasyon lang ako sa Manila. Bakasyon. Tapos yun, tawag na ako sa CCP, may hiring po ba dyan? So, dun pala nagsimula ang lahat, no? It's just a trial of error na, try ko nga sa Manila and CCP. Ayan. Tignan nga natin, we have a comments here. Ayan. From Carmela Rojas, yan. Good evening. Hi, Carmela. Magandang gabi sa iyo. Si Direk Rodel, how do you handle yung mga audience na walang pakialam or hindi? Ay, ito. Actually, this is an interesting question. So, pag ganon, dead ba? Meron na kami nangyari, very recent, well, hindi naman recent, pero talagang mali yung occasion kung saan kami hinire. Nandun sila para magchikahan, maingay, bar na, disco, tugs-tugs, gano'n. So, talagang ingay. So, kami para, okay, give me a word. Tapos tatalikod yung, okay. So, talagang wala, tiis, ganda. Tapos tapusin na lang hanggat kaya. Tapos, meron naman, may 3 tao na nanonood dyan. So, focus na lang dun sa 3 na kuno. Bahala kayo, maingay ka dyan. Nangyari din yun. Sikat na kami. Celebrity yung party. As in, lahat ng artista nandun. Tapos, ang ingay nila. Sobra talagang. Pero meron mga 3-4 na artista nandun. So, sige, nakafocus kami dun sa kanila. So, mga nakikinig. Actually, ang hirap nun, sir. Kasi kailangan mo, the show must go on. Kailangan mo siyang ito. Kabayad ka eh. Totoo. Hanapin pa nila, 45 minutes dapat. So, bakit 30 minutes tapos na? Kailangan stretch. Kailangan i-stretch. Ayan. Uy, by the way, may naghulog ng stars. Angela Maghano. Ayan. Maraming salamat sa'yo. She's a big fan daw po, Ferdino. Ayan. Who is your role model nung bata ka? Ay, from Direk ulit itong question na to. Role model? Wala akong role model. So, yun yung wala akong idol. So, it's like talagang ang hugot niya talaga is ako myself. Ayan. Yeah, from Karina Joy. Ayan. Uy, Karina! Hello! Nakaabot daw po sa live. Ayan. Fiona, hello! Wow po, hello po. Ayan. So, balik pa tayo dun sa kwentuhan natin, sir. No? I wanted to understand it. Understand it? Well, pati ako nakaka-English. Ano ba yan?
kailangan natin i-level up ng konti. Kaya pa-English tayo. Ayan. Seriously speaking, sir, no? Kasi we're talking about personal experiences, right? And we've mentioned a while ago na iba kasi kapag meron kang personal experience na pinaghuhugutan. Diba? Kayo po ba, sir, sa inyo, with your personal experience, paano niyo siya ginamit para mag-manifest siya sa isang performance? Is it something like, para ba siyang, iginagamit niyo ba siya to make you cry? Or is it something that may nangyaring nakakatawa noon sa buhay mo, that's why I wanted to use it as an instrument para lumabas siya sa performance? Paano yun, sir? Paano ba siya dapat gamitin? Well, depende kasi yun sa kung ano yung topic ng audience. So kung ano yung, kasi hindi ko naman pwedeng sample may nangyari sa akin ngayon, gusto ko siyang gamitin. Wala yung connection sa nabigay ng audience. So, bukas ko na lang siya gamitin. Next time na lang, ganun. Sana maalala ko pa. Parang, hindi mo pwedeng planuin sa improv. Yes. So, pero pag nandun naman, pag may binigay silang suggestion or offer, tapos, meron to. Meron, ng file mo, ito, pwede ko itong gamitin. Ganun siya. Talagang kung ano yung unang pumasok during that time. Right? Yun talaga yung kailangan mong gamitin as an instrument para mag-manifest siya sa performance. Now, sir, eto naman, if for example, makakapag-travel tayo and babalik tayo and mamimit mo yung younger self you, let's say yung 10 years old you, anong advice mo ang gusto niyo sabihin sa kanya? Binilang talaga. Nagbilang mo na ako. 10 years old? Mag-aral ka mag-basketball. Bakit basketball? Mag-get into sports. Kasi nung bata ako, wala akong sport. Wala talaga. Swimming lang. Kasi mag-isa lang ako maglumalangoy. So, iba din yung, as I got older na realize ko, iba din pala yung benefit ng to do a team sport. Kaya, nahirap. Buti nga, may improv ako kasi team sport siya in a way. Kasi, doon lang na-develop yung social skills ko kasi introvert kasi ako, tapos anti-social. Kasi ayoko ng tao, ayoko hindi ko mag-usap. And yet, here I am. So parang hirap-hirap talaga, lalo na growing up, kasi wala akong gano'n. Kasi nga, mag-swimming ako, tubig naman, wala akong kausap. Mag-isa lang ako. Tapos hindi pa ako nag-competitive swimming, so wala akong teammates. Ako lang talaga. Yun. Pero yung, sana may team sport, kasi iba din yung skills na matutunan mo as a person. Yes, correct. And ako talaga nagsabi ng correct, wala akong sports din sa buhay. Kasi gaya-gaya lang din tayo. Ayan. Ano ang hinahanap mo sa isang taong, naku, very love life to. Direct Rodel. Ano daw kung hinahanap sa kailangan daw mayaman ang ibigay ni Sir Ding Dong. Ayan. Isa yan sa criteria. Tapos sa bagay, sa hirap nga naman ng buhay ngayon. Practicalan lang tayo. Now, sir, eto, kilala natin ang mga members ng SPIT na masayahin. Diba na? Kasi ito yung pinoproject natin. Ito yung lumalabas sa mga social media na the SPIT Manila, its most common na performance is mga something na nakakatawa. Diba? Sir, eto medyo personal tong question na to ha. But, what was the lowest point of your life, sir? My personal life? Magdepende sa chapter yan. Per chapter pala to? Kasi 50 years na yun eh. So, Jeffrey, ang daming low points. Merong points na sobrang low. Kasi kasi buong buhay ko freelancer ako eh. So, no work, no pay. Diba? Ganun siya. So, parang may time na wala talagang projects, tapos wala ka ng pera, tapos kailangan mo magbayad ng rent, tapos hindi na ako kumakain ng isang linggo. Talagang tubig na lang. Pupunta lang ako sa food court, magkikitubig. Para may laman tiyan. Yun. So, parang, ba't ko pa ito ginagawa? Pwede naman ako maging accountant. Parang gano'n. Yun, low din yun. Meron din low in terms of yung feeling mo sell out ka, sumobra naman na sobrang, hindi na to art, hindi na to yung gusto kong gawing creative channels kasi masyado na siyang commercial, masyado ng sell out, parang gano'n. Pero, at the end of the day, okay,
pag binitignan ko kasi yung buhay ko, pabaliktad, parang, it all makes sense. Everything happens for a reason. And so, if you understand that, then, even if you're suffering now, just know that this is preparing you for something. Kasi sobrang literal. Kasi, sa example, nung nag-start ako bago ako magtrabaho sa cultural center, kinausap ko na ako ng friend ko na tumulong ka sa business ko sa may bar sa Malate. So, nasanay akong mag-bus from Marikina kasi kami nakatira to Buendia. Tapos nung nasanay na ako nun, konting tawid na lang, CCP na. Tapos so, pwede tayo na CCP ako, alam ko na yung rutang yun. So, parang, pinipare ako para dun muna kasi nandun sa Malate, kailangan ko pumunta ng Malate para malaman ko paano mag-commute papuntang CCP. So, alam ko na yun. Ang other opportunities led me to that. Parang sunod-sunod talaga siya na, kaya nangyari to kasi nangyari to. Like yun, hindi ako natanggap sa Tanghalang Pilipino, so nag-apply ako sa Actors Workshop. Dahil sa Actors Workshop, nag-meet ko si Rodel, na-meet ko sila Sir Leo, ganun. At dahil kay Sir Leo, napunta ako sa Spit. Dahil sa Spit, napunta ako sa... So, it makes sense. Everything happens for a reason talaga. Na. And ganyan talaga magplano si Lord God, di ba? Alam niya kung ano yung... Well, so, tiwala. Kung feeling mo walang sense ngayon, yes. Hinga ka lang. Wait ka lang. Wait ka lang. Ay, medyo mahaba-haba tong question ni Karina. Ayan. Basahin ko natin from Karina Joyal Makaspa. Ayan, sorry. Related po sa naunang question about sa audience na walang pakialam. May pressure po ba sa inyo to keep the audience engaged na dapat makuha niyo yung attention nila? Because some performers, me included, I feel bad pag feeling ko I did my best to keep them engaged, pero parang hindi ko nagagawa yung what is expected of me. Kasama talaga yun siya kasi nga improv. So, kasama yun sa pag-introduce ng art form. The moment we enter, we have to, magigets mo naman kung parang game tong taon to, yung crowd na to din, game na to forever. Yes. Or minsan naman, nakuha mo na, tapos may nangyari, nabitawan mo, ang hirap ng bawiin. So, may ganun talaga. Pero meron din namang audience na talagang wala silang pakialam sa'yo. So, gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Kaya din, malaking bagay, sobrang bilib ako sa yung mga DJ. Kasi di ba sila lang mag-isa sa booth? Kasi kung nagkakipag-usap sila sa sarili nila. So, yung DJ na nag-host, kaya niyang magsalita dyan na kahit walang nakikinig sa kanya kasi sanay siya sa ganun. So, ibang skill din yun eh. May event kasi na DJ to, no? Kasi wala talaga nakikinig. Pero go lang siya ng go. Kasi sanay siyang nakipag-usap sa sarili niya dun sa booth niya. So, ibang skill din. So, meron kailangan makapal din ang mukha mo. Kasi meron talagang events na gano'n na walang nakikinig. Sana nag-play na lang sila ng music kung gano'n nag-hire pa kayo, di ba? So, kaya ngayon, sinabi ko talaga, mas gusto namin na binabawasan namin ang split yung corporate shows, yung mga shows na gano'n. Kasi, minsan, pag birthday, yung birthday celebratory yung sa amin, pero lahat ng bisita niya walang pake. So, parang, hindi sana bumili na siya ng ticket sa show namin. Iba yung feeling pag lahat ng tao sa audience talagang nanood sila to watch us. Yes. So, pagpasok mo pa lang, rockstar, gano'n. So, mas madali yun. Pero pag event nila, tapos ikaw yung guest, parang, ang hirap. So, huwag na lang. Minsan, mamahalan ko na lang yung TF para hindi nila ako i-hire. Yung pala yun. Para pag pinilit pa rin nila, at least masaya ako. Bahala kayo, hindi kayo masaya ako, palagi bayad ko. So, ito, I have a last question for you. Now, if for example, you're going to define your life, na yung buong span of your journey, okay, from a movie line or something that you have read in a book, paano niyo po i-define yung life journey ninyo? A life well lived. Gusto ko yun. Walang pag-aalinlangan, di ba? It's well lived. Ano pa? Parang, hindi ko alam kung may line sa movie to or parang, sana I want to be remembered as someone who made people happy. Wow. I brought joy to people's lives. Wow!
Ayan, so that's actually my last question, sir, no? Kasi as we can see, mag-1 hour na pala. Ang bilis ng conversation natin. Ayan. Yung kape ko. But before I give you the floor, sir, no, so that you can also promote yung social media ninyo and saan namin kayo mapapanood. Peter, sorry, pasilip na lang ng last dun sa ating mga sa comment sections. Yan, basahin lang natin from Christian Datiles. Uy, wow, idol ko yan. Sana makapagpa-picture sa... Christian, ako na magpapapicture sa'yo. Ayan, heart from Sunshine Faith. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ayan, so sir, so this is the right time, no? I'm going to give the floor to you. Saan po ba namin kayo pwedeng i-contact if in case that, merong mga shows? Saan ba namin kayo pwedeng abangan in your future performances? Kasi balita ko meron kayo this December. Yes. So, if you wanna watch Spit, meron, tomorrow night, actually, mamaya 11:59 mag-start ng sale for our show on December 27 at Theater at Soler. It's our biggest show to date kasi 1,800 seats yun. Kailangan natin punuin. Ayun, so yun na yung biggest show namin for the year at yun na rin yung public show for hanggang December. Wala na kaming lahat private na. So, yun na yung chance niyo to watch us. December 27, Theater Soler. Follow Spit Manila and Facebook, Instagram, and TikTok, and YouTube. And then I also have my own personal Instagram, Dingers. Diyan sa Facebook. Huwag na lang doon. Meron ba kayo mga upcoming, sir, na workshops right now? Wala. Actually, yung mga classes namin na naputol kasi wala nang teacher. Kasi busy kami lahat mag-show. So, wala nang teacher. Baka next year. Wow, ayan. Actually, nung nakaraan, sir, gusto ko sana mag-enroll eh. It's just that hindi siya kaya ng schedule. Si Jano nag-workshop. Yeah, di ba? Si Jano ko yan. Yan, abangan natin yung mga upcoming na yan, Sir Dingo. Maraming salamat po. Ayan, so guys, it's another 1 hour that we have spent to know Sir Dingo and his inspiring story. Yeah, but before we close our night today, we would like to once again thank our sponsor, syempre, Hesenia Aesthetic Clinics. If you want to have a beautiful, glowing, and radiant skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. The details are flashed on the screen. You may directly contact them. They are open daily from 10 a.m. to 8 p.m. And of course, we also want to thank Pampers City. Yeah, and the first, the biggest Pampers City that we have here in the Philippines by OMG. Yeah, and if you want to contact them, you may contact them directly at 0945-203-9888. Location is 107 K1 Center by Prestige in Asiana City, Parañaque City. Ayan, contact them, guys. And also, we would like to invite everyone to please do like, subscribe to our official fan pages. Siyempre, unang-una na dyan ang Ignis Novus Artist Management in Facebook and in Instagram. It's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok at ignisnovus.official. And of course, First Son Production. For Facebook and Instagram, that's First Son Production. And if you want to replay most of our contents, educational contents, ayan, mga teasers of our upcoming shows, theater shows, mga short films, you may go ahead and follow as well our YouTube account at First Son Creatives. Ayan. And of course, syempre, ang ating live streams with Ignis Novus Artist Management. That's always every 7 p.m. Ayan, medyo natrasado lang tayo ng konti today. Ayan. But yeah, ang ating schedule for our live stream is always every 7 p.m. So make Ignis Novus Artist Management a habit. That starting every Mondays with Chikahan with Mami Ray, of course. And every Wednesday, we do have Up Top Download podcast with Charles Leon Partido and Caleb Alvarez. And of course, with our newest time slot, every Friday, Coffee Chat with the Ven Noveno. Ayan. And also, please do follow on my personal social media accounts. So, in Facebook and in TikTok, it's Daven Noveno. At sa Instagram, it's King_Mo_ako. Ay, medyo hiningal tayo na ng haba. But then again, guys, we would like to thank you once again for staying with us for a full hours. And we'll see you again next week, same time and same day. Just what we always say. May nahulog.
Life is just like a cup of coffee. You have to taste it for you to enjoy it. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Step into a world where beauty meets grace, a pampering haven, a peaceful space. From head to toe, even dental, we've got it all. Elegance and confidence, feeling tall. Hair services that bring out your light. Pampers City makes you feel just right. Pampers City by OMG,